Narito po ang News TV Quick Response Team sa Camp Aguinaldo kung saan inilipat ang processing center para sa mga survivor ng Bagyong Yolanda. Ang mga evacuees na dumarating sa Villamor Air Base, dito na po idinidiretso. Pero kung may mga kailangan ho ng immediate medical attention, halimbawa po kailangan idiretso sa ospital, so meron hong para may mga skeletal staff ho doon, skeleton staff, para ho siyang mag-assist doon sa mga nangangailangan ho ng emergency help. Ayan, yung mga kailangan dalhin agad sa ospital dahil may mga taglay na sugat o mga karamdaman. So dumating ho dito sa Camp Aguinaldo kaninang mga pasado alas 4 ng hapon ang may 400 pamilya o di kaya po ay mga 2,000 individual ang dumating na po dito. Sakay po sila ng mga bus mula po dyan sa Villamor Air Base. At kung makikita nyo nga ho dito, ay puspusan pa rin ho yung paghahanda. Although, may mga nakatayo na ho mga stalls, booth para ho doon na iproseso yung mga dumating na ho kanina nga pasado alas 4. Siyempre, kailangan ho yung pag-identify doon sa pamilya, kung saan ho sila nang galing, ilan ho yung miyembro ng pamilya, at bibigay na rin ho sa kanila yung isang malaking bag na mga relief. Ayan, na relief goods para ho doon sa isang pamilya na dumating ho, magkakasama. Ganyan, kailangan proper identification. Nakikita ho natin, may tinatayo pang mga booth dito. At may mga pagkain na rin ho dito, may inumin na yan. Nakita ko rin ho kanina, nag-ikot-ikot ako, meron ho para doon sa bata, parang recreation and play area para sa mga bata. May mga laruan ho dyan. At meron din hong counseling, meron hong stress debriefing. Yun ho yung mga maganda, sabi nga ho ng mga nakausap natin dito mas prepared daw ho dito. Mas handa ika nga, no? Para ho sa pag-aasikaso doon sa mga dumadating natin mga kababayang biktima ng Bagyong Yolanda mula po dito sa iba't ibang lugar sa bahagi po ng Visayas. Ngayon, makakausap po natin si Director Eduardo Hanayro. Siya po ang Director for Center for Health Development ng DOH-NCR. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Sabi niya, mas handa ho dito. Oo, mas handa at mas prosesado. Maayos ang proseso dahil nga kung doon sa Villamor, konting sugat o konting lalat, tinatakbo na sa ospital, malulod mo sa ospital natin dito, ma-assess sila na maayos, mabibigyan ng unang lunas, at kung hindi naman kailangan yung hospital, malalaman ng hindi na muna, dito na muna sa minister. Yung sabi nyo, meron doon naiwan din naman sa Villamor Air Base na mag-a-assist kung may mga kailangan ng emergency help, ganyan po. Oo, meron din. Yung grupo nga ng ating Las Piñas General Hospital and Trauma Center under Dr. Howe, naiwan pa ron dahil nga hindi pa naman natatapos itong ating paglilipat ng mga survivors natin. So ano yung mga nakalaang serbisyo dito sa mga kababayan natin dumarating dito? Kanina nakita ko nga may mga para may play area, recreation area sa mga bata, may mga stress debriefing area din ata. Stress debriefing tents tayo, may breastfeeding tents, sa'yo mag-breastfeed. Meron din tayong refrigerator kung saan kung halimbawa walang gatas yung ina, yung gatas ng ina kukunin sa ref na galing sa mother sa breast milk letting. Doon paiinom sa kanila. At meron tayong injection ng mga anti-tetano, merong measles at saka pneumococcal vaccine. Aside from that, yung mga minor cleaning ng mga sugat ay ino-offer din na sila. Plus dental care, kasama rin dyan. Okay, so itong mga ito, sir, ay pagka-proseso ho dito, dadalhin doon sa mga, may kamag-anak, ihahatid, at kung wala naman, saan ho sila dadalhin? Meron tinayo ang DSWD na DSWD centers, 3 na sila ngayon, kasama na rin doon yung itinayo ng Pasay City. Ayun sa Villamor Air Base, Tent City. And then, yung dalawa po. Tinutulungan din natin ina-assess. Ang isa rito, nandun sa Jose Pabella Center sa Mandaluyong, at ang isa pa ay nasa likod lang ng North Mall, nandun sa malapit sa dalawang malaking mall natin doon, tinatawag na study center ng DSWD. Paano yung mga volunteers po? Ano yung mga prosesong pagdadaanan nila dito, katulad din ba ng ipinatupad doon sa Villamor Air Base? Dito merong ang tauhan ng DSWD na mag-handle ng lahat ng donation, lahat ng volunteers, at i-assess din at sasabihin sa kanila kung ano pa ang mga kailangan tulong dito. Kasi hindi naman natin ine-expect na mahabang panahon itong one-stop shop na to, kasi titigil din naman ang pagpunta rito, di ba? Mga given 2 to 3 days, maaari magsara, pero ang mahalaga na iayos natin ang proseso. Nakita ko medyo mas mapuno ata dito, mas maganda. Doon sa Villamor, Safer dito, maganda ang hangin kaysa doon. So hindi ko totoo yung mga bali-balita. Oo, hindi naman yung may mga intriga nangyayari, hindi po totoo yun, at ito yung napaghandaan at napagmitingan bago pa nasa ayos naman. Sabi niyo yung sa Villamor, parang yun nga ang mas naging biglaan. Ito ho, napaghandaan ito. Yun, tama yun. Kasi yun impromptu, kaya nagpapasalamat nga kami sa mga
ladies of the Armed Air Force, no? Dahil pusa silang kumilos at naiayos nila. Ang maganda pa nga, meron silang focus sa pangangalaga ng mga ina, pangangalaga doon sa nag-breastfeed, at saka may mga sakit hinihiwalay nila talaga. Ano po yung kasi may mga gusto po pumunta, tumulong, mag-volunteer, ano pa yung mga sa tingin niyo dapat dalhin dito ng mga gusto pa magdala ng mga donations or gusto mag-volunteer dito? Actually, ang kailangan natin ngayon ay yung makakausap sa ating mga survivors. Talaga So, po. meron tayong i-conduct na parang orientation, no? At ito rin naman ay isang paraan para maumpisan yung debriefing ng mga nasalanta. Kukwento, parang yung kailangan ho ng mga makakausap ng mga survivor para Importante maikwento. Yes. Yung mga, ito ay bahagi ng ng Debriefing process to para mailabas nila yung pinagdaanan nila at nang dahan-dahan na makapasok na sila sa normal na pamumuhay. So yun ho mga kailangan natin. Ito ba may mga qualification ba doon sa mga ganon? Actually, wala naman yan. No? Okay. Wala naman talaga. At i-orient din naman sila kagad. No? At gagamitin yung ating mga debriefers din na galing sa mga ospital at na-train sila para i-orient at i-train sila para mabigyan ng tamang pamamaraan para i-handle ito at mga So hindi na ho yung mga, hindi masyado na yung mga magsiserve ng pagkain. Importante yung may makakausap. Halos kompleto na yung sa pagkain, marami ng donation. Yung mahalaga yung makakausap at yung maghangalaga sa kanila. Yung mga sa mga bata, lalo na ano po. Mga bata. Oo, parang gusto hata ng mga bata nakikipaglaro at may nakakakwentuhan sila no? Yun yung Doc, yung mga nakita ko rin ho kanina, yung mga nanay na doon kasabay ko sila doon Parang may mga plano na ho sila na pagka dito lang muna sila sandali. Paano yung pagbalik nila sa probinsya? Paano ina-arrange yun? Ito nga, ang DSWD yung mamahala dyan. Although susuportahan namin, mahalaga yung database natin, yung registration nila. At hindi natin sila ina-assure no, tuloy silang pagmumuhay dito sa Metro Manila. Ang kailangan nila malaman, talagang pag nakakabangon na sila, dahan-dahan at naiayos na rin yung lugar ng pinanggalingan nila, pwede na silang magbalik doon. Okay, maraming salamat. Si Dr. Eduardo Hanayro, siya po ang Director ng Center for Health Development ng DOH NCR. Maraming salamat po.